Disaster is something that everybody is considered ayaw natin mangyari. But then again, it's something that we have to be prepared kahit wala, rather than hindi tayo prepared tapos kinakailangan natin. Welcome to the MMDA. Kwentong Kalsada. Meet Metropolitan Manila Development Authority Director Crisanto Saruca Jr. Bilang Public Safety Office po ng MMDA, pinapanukala po natin ang pagiging handa at malaman po natin ang mga natural hazards na exposed po tayong lahat. Diyan yung bagyo, pagbaha, volcanic eruptions, landslides, earthquakes, and even tsunami po. Alright, so magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Gabriel Go at of course, nandito na naman po tayo sa isang episode ng Kwentong Kalsada, the MMDA Podcast. Ang MMDA ay nangangasiwa sa 17 na rehiyon na political units na kung saan gumaganap ito bilang isang coordinating body. Ang main mandates ng MMDA ay pamamahala, as I said, ng traffic, regulating transport routes, overseeing flood control, and waste management. At aside from that, syempre andyan po ang guiding when it comes to urban planning at pinangangalagaan din natin ang public safety, hindi lang po ng bawat mamamayan, but also when it comes to disaster, safety, preparedness, sanitation, and environmental protection. Ang MMDA ay ang ahensya na sa ilalim ng Office of the President na kung saan ito ay nangangasiwa at pagpapanatili ng isang livable, ecological friendly at dynamic urban center na Metropolitan Manila. Ang Metropolitan Manila Development Authority ay nangangasiwa sa 17 or actually 16 cities and 1 municipalities or tinatawag po nito ang mga 17 na political units or LGUs. Ang MMDA ay gumaganap bilang isang coordinating body. Ang main mandates ng MMDA ang pamamahala sa traffic, regulating transport routes, overseeing flood control and waste management, and guiding urban planning. Pinangangalagaan din natin, of course, ang public safety, disaster preparedness, sanitation, and environmental protection. Dahil sa lawak ng mga mandato or lawak ng gawain ng ahensya, of course, when it comes to pagtutugon, when it comes to mga calamities, mga disasters, tulad po ngayon, no? Tulad ng nararamdaman na po natin ang pagdating ng iba't ibang mga bagyo. And of course, ang MMDA ay nandyan po para handang tumulong at when it comes to disaster, readily available po tayo. At ngayon sa episode ng MMDA Kwentong Kalsada, tatalakayin naman natin ang preparedness natin or when it comes to emergency responses. Para mas bigyan tayo ng magandang outlook at insight when it comes to mga ginagawa po ng MMDA when it comes to disaster preparedness, ang guest po natin ngayong araw, of course, ang one and only director po ng Public Safety Division or Public Safety Office ng Metropolitan Manila Development Authority, Attorney Crisanto Saruca Jr. Attorney, how are you po? Ay, magandang umaga, Gab, at magandang umaga din sa inyong mga taga-subaybay dito sa The MMDA Podcast. Alam mo, Attorney Chris, no? Disaster is something that everybody is considered ayaw natin mangyari. But then again, it's something that we have to be prepared when it comes to, sabi nga natin, we'll never know. It's better to be prepared, di ba? Prepared tayo kahit wala, rather than hindi tayo prepared tapos kinakailangan natin. Ano ba ang in your opinion, what is the main role or what is the main responsibility when it comes to maintaining public safety, especially when it comes to emergency response? Well, unang-una po siguro dapat nating paulit-ulitin na ang Pilipinas po ay exposed sa so many natural hazards. Kasama na po dyan yung bagyo, pagbaha, volcanic eruptions, landslides, earthquakes, and even tsunami po. So, for so many years, ang Pilipinas po ay number 1 sa ating World Risk Index dahil nga po dito sa mga exposures natin sa natural hazard na ito. So, nababanggit po yung disaster. Nagkaroon po ng isang speech yung isang naging UN Secretary General at dinistinguish po niya yung disaster at yung hazard. Ang hazard po, yan po yung mga natural hazards na exposure ng isang lugar. Yung disaster po, nangyayari pag hindi alam ng tao kung ano ang gagawin.
So dito po sa Metro Manila, pareho rin po ang exposures natin. Apektado rin naman po tayo halimbawa ng volcanic eruption kahit malayo po yung pinanggagalingan sa Taal, sa Mayon, sa Canlaon, o kaya naman po yung mga earthquakes ay nangyayari sa ibang probinsya pero nararamdaman din po naman yung intensity dito sa Kalakang, Maynila. So again, bilang Public Safety Office po ng MMDA, pinapanukala po natin ang pagiging handa at malaman po natin ang mga natural hazards na exposed po tayong lahat. Alam mo, that's a very good, napakaganda nung inyong sinabi na para maging handa. As I said kanina, ang disaster is something that hindi naman natin ginugusto. But then again, it's better to be prepared when you don't need it rather than when you need it, tapos hindi tayo handa or wala tayong kailangan. Attorney Chris, there's something that I want you to elaborate more, no? Maraming hindi nakakaalam ng MMDA or the Metropolitan Manila Development Authority. Meron po tayo tinatawag na Emergency Operating Center. Can you tell us, shed some light para magkaroon ng mas malawak na impormasyon ang ating mga kababayan? What is EOC all about? Sa ilalim po kasi ng Republic Act number 10121 o yung Philippine Risk Reduction and Management Act, dito po tinatalaga ang MMDA chairman bilang siyang chairman din po ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council. So pag meron pong parating halimbawang bagyo, ang ating pong MMDA chairman ay tumatayo bilang MMDREAMC chairman din po. So meron po tayong tinatawag na Emergency Operations Center dito po sa MMDA at dyan po pinapatawag natin ang ating mga members of the council na binubuo po ng ating mayors ng 17 na LGUs ng Metro Manila. Gayon din po yung mga National Capital Region offices ng iba't ibang departamento po ng ating national government as well as our volunteer groups from the private sector. So nasa isang kwarto po tayo, tinatawag po nating EOC yun, at ready po itong mga iba't ibang nabanggit na opisina na gumanap sa kanilang proper na trabaho kung kinakailangan. So ito yung nakikita natin, no, na when it comes, let's say, tulad niyan, may mga bagyo, all of a sudden, biglang nagkaroon ng mga pagbabaha. Meron tayong mga personnel coming from different walks of the agencies, and I believe ang OCD, ang kapulisan, and of course, lahat ng attached divisions or offices ng MMDA. So, kasama po dyan, of course, syempre, pag nagkakaroon po tayo ng activation ng tinatawag nating EOC, how do we assist or paano po tayo naglalabas ng mga kinakailangan nating pagtugunan? I mean, it's not just about traffic, it's not just about pagda-divert ng mga sasakyan. Let's say kung meron man pong all of a sudden na pagbaha or mga flash floods, how do we give out yung preparedness or yung pagtulong ng MMDA when it comes to, especially now, bagyo? Ano po ba ang mga ginagawa? Ano pa ang mga iba't ibang binibigay nating tulong sa ating mga kababayan? Doon po sa mga kalamidad na meron naman tayong early warning system kagaya po ng bagyo nga at yung kaakibat nitong pagbaha, nagkakaroon po ng pre-disaster risk assessment. So ito pong ating EOC ay pwedeng i-activate virtually or actual na. At dito po pinag-uusapan, ano po ba ang forecast halimbawa ng bagyo, ano ang direksyon, ano ang amount ng rainfall, ano ang wind speed, etc. At ano po yung inaasahan nating maaring magbahang lugar. Nagre-report po dyan ang ating DOST Pag-asa, ang MGB, ang Mines and Geosciences Bureau, kung ano naman po ang landslide prone. At nakakapagsagawa po ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Pwede pong magkaroon ng strengthening ng mga landslide prone na mga lugar at may paghahanda po para maiwasan po ang ating casualties at damage to property. Yun naman pong mga biglaang pangyayari, halimbawa po kagaya ng lindol, immediate activation po ng EOC natin yan kung kinakailangan. At maidagdag ko na lang po, ito rin pong MMDREAMC ng MMDA ay hindi lang po para sa Kalakhang, Maynila. We are under the Office of the President at sa utos po ng tanggapan ng ating Pangulo, pwede po tayong ipadala sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas, maging sa ibang bansa po kung kinakailangan. So, dyan natin makikita, no, ang MMDA
is really not just about traffic, it's not just about clearing and cleaning our roads, it's not just about executing or syempre yung pagpapatupad ng mga batas, no? Hindi lang po sa trapiko. Diyan natin makikita na MMDA is all about development, all about disaster. So it's kumbaga sa dami ng responsibilidad natin, inaakala kasi ng ibang tao, when we see or we talk about MMDA, it's just all about traffic. Diyan mo nagkakamali ang ating mga kababayan. And the most recent, no, Attorney Chris, we've assisted and deployed personnels, of course, itong mga sa Bagyong Christine, Bagyong Opong, during sa Catanduanes, Bagyong Yolanda, Bagyong Enteng. So lahat ng mga disasters, even outside of Metro Manila, nagbibigay tayo ng assistance. Are we prepared enough? Like for example, when it comes to resources, I've seen our yung deployment natin, meron tayong mga rescue boats, we have extrication equipments, pero maraming hindi nakakaalam. In your are we equipped for this disasters or when it comes to providing assistance? Well, sa panahon po ng peacetime, kung tawagin namin, ibig sabihin wala po tayong kalamidad na hinaharap, ang atin pong Public Safety Office ay nagsasagawa po ng public awareness campaigns and trainings po. So yung mga nagre-request po halimbawa ng mga paaralan, iba't ibang opisina ng public and private sector, nagsasagawa po tayo dyan ng mga training seminars kagaya po ng first aiding, water rescue, and others. At pag meron naman pong aktual na kalamidad, nagde-deploy po tayo ng mga tao natin. So meron po tayong 3 teams ng search, rescue, and recovery. At meron din po tayong mga volunteers coming from the private sector na tumutulong din po sa atin, as well as yung ating K9 units. So pag may actual na kalamidad na po, nagde-deploy po tayo. At yun naman pong tanong kung handa po tayo with the resources available to MMDA, we are ready, but hindi po natin sasabing kaya natin ang buong Metro Manila, which is why there is a Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council. Binubuo po ito ng 17 pamahalang lokal at bawat isa naman po niyan ay may kani-kaniyang Disaster Risk Reduction and Management Office. So may mga kanya-kanyang resources din po yan according to their financial capabilities and their exposure risks and vulnerabilities sa iba't ibang hazard. So yung malapit po sa tubig, baka mas heavy sila sa water rescue. Yung pumalapit halimbawa sa landslide prone ay mga extrication naman po ang ginagamit. So depende na po sa specific situation ng bawat isang LGU ang paghahanda. So tulong-tulong po yan. Hindi po kakayanin naman ng MMDA alone. Sama-sama po tayo. The thrust now is whole of nation approach, whole of government approach. Yan, napakaganda ng sinabi ni Attorney Chris Saruca, no, na when it comes to, of course, rescue operations, assistance, hindi kakayanin ng isang ahensya lamang. That's why meron nga po tayo, aside from the Emergency Operations Center, na kung saan lahat po ng mga concerned agencies, concerned offices ay nagtutulong-tulong po dito. Attorney Chris, I've seen our deployment. Meron tayong mga rescue boats, chainsaws, dump trucks, ambulances. Of course, those are the crucial needs na kailangan when it comes to, of course, disaster. But there's something na ako personally, nung una ko nakita, sabi ko, ano ba yan? Yung malaking box. Nung huli, sa ako lang nalaman na it's a solar-powered water purification system. Can you tell us something, can you tell us more about it? No? Kasi maraming hindi nakakaalam na meron palang ganong equipment ang MMDA. What does it do? Sa lahat po ng kalamidad, maging bagyo, baha, earthquake, landslide, ang talaga pong number 1 na hinihingi na tulong ng ating mga LGUs at ng ating mga kababayan ay maiinom na tubig. Okay na pong walang kuryente, okay lang po yun. Pero a daily need po is potable water. So diyan po pumapasok yung binabanggit yung ating water purifier. So it's portable po, parang attache case lang siya, para maging madaling i-transport. So, ito pong ating mga water purifiers, pwede pong i-power yan ng electricity. Kung meron pa pong available na electricity, pwede rin pong isaksak sa generator set. O kaya naman, meron din siyang solar panels na kung saan pwedeng kumuha rin po ng source of power itong ating mga equipment na ito. At ito naman po ay sumisip-sip naman ng tubig sa any available na fresh water. So, pwede pong maging kanal, ilog,
o kaya yung mismong tubig baha, pwede po natin gamitin yan. Maging yung deep well, pwede po natin i-convert to potable drinking water po. So imagine that, no? Tama ang sinasabi ng ating Director for Public Safety na napakahalaga ng tubig. Sabi nga natin, water is life. Pwedeng walang kuryente, maaaring ilang araw wala tayong pagkain, pero pag may tubig po tayo, kahit papaano kaya nating mabuhay. That's why it's very crucial and very important na when it comes to disasters, meron po talaga tayo mga resources to ensure there's clean and safe drinking water para sa mga kababayan nating naapektuhan or maapektuhan itong mga disaster. Attorney Chris, alam mo, nandito kasi sa harap ko, no, napansin ko meron ka mga dalang epektus or mga bags. I'm really intrigued. Ano po ba ang laman ng mga ito? I mean, tatlo to eh. Yan po yung... Aside from, baka meron po tayong dito, tinatagong hamburger or something. No, just kidding, no? Pero, para makita rin ng mga viewers natin, ano ba tong mga bags na nandito sa harapan natin ngayong araw? Well, marami pong tawag dyan na commonly called go bag, pwede pong get home bag, survival bag, possibles bag. So, ang bottom line, ito po ay mga iba't ibang kagamitan na maaaring mag-improve ng chances natin na to get over a particular disaster or calamity. So, bago po doon, ang kadugtong po nitong go bag na lang ang tawagin natin, ang kadugtong po natin doon ay kaalaman. So, alamin muna natin ano ba ang kinakaharap nating possible na kalamidad. Baha, landslide, volcanic eruption, at yun naman po ang magiging laman nito. Ang kadugtong nun, kaalaman naman tungkol sa ano ang dapat ilagay dyan at paano gamitin ng bawat isa niyan. So, hindi lang po dyan sa mga bag na yan. Since pinag-uusapan natin kaalaman, baka pwede nating malaman kung ano ang laman. Bago nyo po buksan yan, ilabas muna natin yung laman ng teka, aking bago bulsa. tayo pumunta sa ating go bag, bilang isang public safety officer, baka pwede nating magkaroon muna tayo ng pocket trade. Ayan, ano bang laman? Ayan, nilabas na agad. So, ano tong gamit na to? Kung wala na po talagang pwedeng daling bag, at least meron po tayong flashlight, meron po tayong whistle, at meron pong maliit na cutting tool. So at the very least, yan po ang laman sana ng ating maliit na bag o nasa ating bulsa o jacket. So ito ang flashlight, mini flashlight, just in case nawala ng kuryente para meron tayong source of light na makapagpatawag or agaw pansin or to at least to see the surroundings, no? Then whistle is also to to warn or to get attention of other people na merong tao dito. Let's say kunwari merong lindol, merong na-trap somewhere, you use the whistle to call the attention. Then ito, meron tayong maliit na multi-purpose knife. Itong multi-purpose knife naman ito is I believe we can use this to cut through things just in case yung mga may na-trap, may na-stuck, pwede nating tanggalin or gupitin kaagad. Actually, Attorney Chris, kung madagdag ko na po, hindi lang po traffic din naman po ang aking ginagawa. Personally, I'm also a public safety officer. So, we work together, of course, with Attorney Chris. Pero, since tapos na tayo sa bulsa mo, sa kanan, yung bulsa naman sa kaliwa, Attorney? Yung bulsa sa kaliwa, baka pwede natin yung i-raid yan. ating suklay. Para saan ang suklay? Hindi mo kailangan to. Medyo manipis. Pero mukhang Attorney Chris, mukhang kailangan yan. So, dahil syempre, pag nag-rescue, kailangan medyo maayos din ang buhok. Dahil kung magulo yan, hindi mo makikita kung ano yung nasa harapan mo. So, para prim and proper. Ayan. So ngayon, balik tayo sa balik go bag. tayo. Tatlo yung bag mo dito eh. Let's start with this bag first. Okay. Medyo nakakaintriga. Yan pong maliit na bag na yan, ito po yung pang-araw-araw at portable enough na dadalhin natin. So, ito po, malalaki po ito. Pwede ba natin buksan to? Sige po. I-bag grade muna Bag natin. grade. Oo. Ngayon lang ito mangyayari sa loob ng ating podcast na may binabag grade po tayo. Sa susunod siguro, baka pwede natin gawin ito sa mga ibang guests natin. Yes. Ayan. Attorney Chris. So, ito po ang ating belt bag na everyday carry. Okay. So, everyday carry. So, EDC. Opo. So, ito po yung ating tourniquet. Pag meron pong talagang grabing sugat na, paalala lang po, pag may sugat yung leg, huwag niyong ito-tourniquet. Bakit, Attorney?
mawawalan po ng hangin yung lalamunan. Yan. Okay. Ito naman, ano to? Yan po ay mechanical flashlight. So, Okay. kasi ang problema natin, na naka-standby lang naman yan. Kung di baterya po, baka mawalan ng baterya o mag-leak pa siya. Ito po ay, pag sinwitch nyo to, lalabas po yung cambium yon. Okay. At pag pinrest nyo ganyan, mag-charge na po siyang mag-isa. So, meron po siyang ilaw niya. Okay, so dual purpose. Napapractice yung ating mga kamay para pag may kailangang hawakan, medyo Yeah. maganda ang muscles. Okay, so yan po yung ating flashlight. Ito naman. And then, ito, ano to? glow stick. Glow stick. So, babakliin nyo lang po ito. Pwede nyo ilagay dyan. May konting ilaw din po ito. So, dapat po redundant. So, ilaw din to. Just it. And then, meron tayong poncho. Kung kailangan sa umuulan, pwede rin pong maging sapin sa sahig. Pag matutulog, pwede rin pong tent kung talagang gipitan. Ito ano to, attorney? Emergency drinking water. Siyempre po, Aqua de emergencia. napag-usapan natin kanina, importante yung tubig. Ito po, portable din na tubig na nagtatagal po ng ilang taon. So, nandyan po yan. Energy bar, so magka-partner itong kakainin at iinumin. And then, Ito. of course, another multi-tool. Yan. Dito sa likod, attorney. Sa likod napansin naman ko. po, Ano tong orange yung na to? ating Ayan, first aid kit. So, wag na po nating bulat-latin lahat. Basta basically, ang laman po nito ay pang patching ng mga minor wounds at meron pong ice pack. Para saan yung ice pack, attorney? Halimbawa po, nabukulan, Okay. pwede pong squeeze ito, lalamig po yan kasi may chemical sa loob, ilalagay nyo po sa kung saan merong masakit. O kaya merong soreness kahit hindi bukol. So, yan ang ginagamit. Opo. Pero ito mukhang, attorney, iwan mo yung panyo mo sa loob. Ito po hindi para sa sipon. Ito po ay pwedeng mask Okay. pag mausok o kaya maalikabok. Pwede rin pong maging Armband. arm sling. Arm sling, yan. Oo. Para po dun sa mga napilayan. Just in case, O kaya no? na-fracture kung kinakailangan po. Okay. Meron pa isang packet dito na maliit. Sagarin na natin to. Meron tayong mga lighters. Okay, At so ano to? Emergency blanket. ito yan. po yung ating emergency blanket. Again, kung kailangan sapinan yung sahig, kung kailangan gumawa ng maliit na parang tent, at pwede rin po blanket nga pag nilalamig, Meron tayong peppermint inhaler. yung ini-inhale na mentholated, at meron din po ito sa kabilang dulo na kung ano man po itong chemical na to, pero kung masakit yung ulo o kaya kinagat ng lamok o may pantal, pwede rin Pwedeng po gamitin. yan. And then of course, Whistle. whistle. Ayan. Para pag may technical foul. Yan. Yan. So, attorney, tapos na tayo dito sa belt bag. Oh. So ito po yung dadalhin natin sa pang-araw-araw. Now, ito naman pong bag na to, ito po Ayan. yung actual na bag na ginagamit ko dito sa office. Basically, ang laman po nito sa loob, of course, yung ating mga papeles. Pero may nakatago rin po ditong pang-emergency. May So, emergency rin flashlight. Aside from that, attorney, meron ako nakitang ano dito isang packet dito na kung saan this is a sign of medic, di ba? Yes. Oo. So, ang laman po nito, aside from our wet wipes, is another mini first aid kit. Okay. So, again, may mga pang-patching po dyan. Okay. And then, of course, another flashlight. So, kung napapansin nyo, mahilig ako sa flashlight. Para siguradong maliwanag. Opo. Di ba? At, again, lighter and whistle. Attorney, it's very important talaga yung whistle kasi in times of nagkakaroon ng, syempre, we need to do search and rescue. Isang tulong po sa atin na meron tayong any device that can make a sound. Kasi alam nyo, napakahirap pong sumigaw, lalo na kung kayo po ay trapped inside, let's say, a house na binaha or a house or a building that collapsed, no? Kahit sumigaw po kayo ng sumigaw, medyo mahihirapan. That's why it's very crucial na meron tayo small device that can emit a sharp and loud sound. Tama. Ngayon, attorney, dito ako familiar eh. Lagi ko to nakikita, yung go bag. I mean, even in schools, in other offices,
especially at this point in time, no, maraming mga naghahanda at meron laging dalang go bag. Ako personally, sa sasakyan, meron akong laging nakahandang go bag. Just in case, hindi natin alam kung ano mangyari, abutan tayo sa kalsada, or syempre, kunwari, meron tayong mga nakakasabay na mga motorista, andun din ang ating mga first aid kits. So, attorney, can we, parang gusto ko i-bag-grade to eh. Opo, ito pong go bag na ito ay issue nitong ating ahensya, pero dinagdagan ko na to personalized to my needs. So again Okay. nga po, kagaya na nabanggit natin, kanya-kanyang kaalaman, dapat ang laman ito. So, Sige. unang-una, Do the itong bag na to honors. pwedeng maging flotation device. Pag sinarado nyo po ito, kung talagang kinakailangan, pwede po itong maging salbabida. So, isa-isa po natin ilalabas. Meron po tayong headlamp. Meron po tayong, again, energy bars. Malakas yung ilaw nito. Again, water. Isa pa pong tubig. Ito, mga benda. And another glow stick. Itong glow stick na to, binabali lang din to, no? Opo. And then, ito po, dinagdag ko na to, pole-less litter. Ito po yung pag may kailangan kang buhating na injure, pwede pong i-deploy ito. Mabubuhat po natin yan. So, another first aid kit, basically pang sugat po. And then, medical scissors. Pero mabilis, ha? Oo. Medical scissors. Sanay ang ating public safety officer. Yan. Ito po is splint. Just in case, pag sa mga sugat or anything. Ipakita lang natin, no? Ito yung basic medic kit or first aid kit na dapat meron po tayong mga, of course, alcohol, meron tayong gloves, meron tayong mga gauzes, meron tayong ano pa ba? Ayan, yung mga yung mga basic na sugat na pwede nating i-heal kaagad or pwede nating pagtugunan. Ayan. Uulit-ulitin po natin, importante yung kaalaman. Kasi kung minsan ang ginagawa ng ibang tao, pinapalitan yung kakulangan ng kaalaman, dadagdagan ng gear o equipment. So kagaya po nga nitong bandana na ito, hindi mo naman kailangang maglagay ng sling na tutuhanan dito sa go bag. Hindi mo kailangan naman ng tunay na pang tourniquet. Etong bandana na to pwede rin naman kung gusto mong simple lang. So Yes. mas importante po yung kaalaman kesa sa gear. So ituloy ko lang po. So iba't ibang pang bandage. Maganda ang mga laman ng go bags mo, attorney. Mahilig po kasi tayo talaga sa mga first aiding, Boy Scout po tayo nung araw. So ito po, mga personal ko na pong dinagdag ito dahil tingin ko yan ang maaari kong kailanganin Ano kung ba to, sakasakali. attorney? Blast bandage. Ano naman to? This is modular bandage. So, meron pala iba't ibang klase mga bandages, Opo. no? So, it's not all bandages will work for all kinds of wounds. Kagaya po nito, chest seal ito. So kung halimbawa merong puncture wound dito sa dibdib, para po siyang malaking tape na ipapasak mo dito para hindi siya humihinga dito sa dibdib nyo. Alam mo, attorney, no? Para sa ating mga nanonood ngayong araw, when it comes to attending first aid, or syempre, minsan meron tayong naabutan ng mga aksidente or disgrasya sa kalsada, it's very crucial for us to at least have the basic knowledge when it comes to first aid. Dahil marami po ako napapansin na minsan nakakasabay ko nga po pagdating ko doon sa aksidente, hindi pa natin alam or hindi pa na-identify kung meron bang sugat, meron bang internal bleeding, agad-agad na lang, gusto na lang iangat, gusto na lang iparol over yung na-aksidente, or worse, no, yung iba, gusto nang itayo at paupuin. And it's not that easy. Am I correct? Tama po yan. Kaya nga po, again, babalik tayo sa kaalaman. Kung minsan nga po may na-aksidente sa karsada, bigla na lang bubuhatin sa kaliwat kanang kamay, kaliwat kanang paa, tapos isasakay sa tricycle o sa jeep, hindi po natin alam kung merong head injury, spinal injury. Baka yung sa kagustuhan nating makatulong ng agad-agad, napapalala po natin yung injury na sustain ng particular na biktimang yun. So, dapat po muna, dapat nakaalaman, inspeksyonin muna yung biktima bago po i-transport. So I think, Attorney Chris, no, I think it's about time na kahit yung mga basic first aid knowledge and training, siguro dapat maging parte na ito
ng information dissemination natin sa ating mga kababayan. May kwento ko lang, no, recently may nakasalubong o may nakasabay akong isang aksidente. Isang motorcycle rider na may angkas na pasahero. They were sideswiped by a vehicle. Ngayon, nung pagtumba nung pasahero na babae, nung pagdating ko, gusto nila kaagad buhatin. Pero, hindi nila napansin na yung babaeng ito, meron siyang partial loss of knowledge, partial loss of yung, kumbaga, yung information. Hindi niya maalala kung saan siya galing. So, hindi natin basta-basta dapat itong binubuhat na lang eh. We have to wait for professionals to attend to the needs or that kind of accident. Hindi po dapat basta-basta na lang yan na aksidente, nahiga sa kalsada, gusto nyo alisin ka agad, bubuhatin nyo na lang. Hindi po ganun kabilis yan. Am I correct, Attorney Chris? Tama po yan. Kaya nga po dito sa MMDA din, nakikita po natin kung minsan halimbawa rider, meron pong na-aksidenteng rider, yung pong mga kapwa rider kumukuyog, nag-uusyoso, nagbibideo, ang naging initiative po ng MMDA dyan, maliban dun po sa libreng pagtuturo ng proper motorcycle handling, ay dinagdagan na po natin ng first aid training din po sa ating Motorcycle Riding Academy. So, dalawa po ang natututunan sa Motorcycle Riding Academy, maliban yung sa tamang paggamit ng motor, pagsunod sa batas trapiko, natututo rin po sila ng first aiding on the road. Dito naman po sa ating tanggapan sa MMDA, naging kultura din po na lahat ng empleyado, kahit ano pong mga edad, kahit anong pa pong limitations to physical capabilities, ay meron pong alam na first aiding man lamang. So, kailangan pong malaman kung ano po ang dapat gawin. Kung halimbawa may nasugatan, may na-fracture, may inaatake sa puso, may nabulunan, at pati po water rescue. Kaya po ang mga MMDA employees ay hindi po magiging biktima. We will be force multipliers. So, ang kagandahan po niya, napatunayan natin sa tunay na buhay, meron pong one time na nag-outing yung mga kasamahan natin sa MMDA, meron pong batang nalulunod. Dahil po yung kasamahan natin ay natuto ng water rescue, naisalba po niya yung buhay ng batang yun. So it proves the point na kung handa po tayo, makakatulong tayo sa sarili natin, sa pamilya natin, o sa iba pa pong tao. Yan. Alam nyo, napakaganda, no? That's why public safety should also be a responsibility of everyone, and it should also be part of our lives. Dahil alam naman po natin, when you say public safety, safety when it comes sa mga public places. At syempre, ang MMDA, marami tayo mga ginagawa, marami tayo mga tinutugunan just to ensure at masigurado natin yung kaligtasan ng lahat na naninirahan dito sa Metro Manila. Pag may bagyo, alam naman natin yung mga sinasabi natin, kung maaaring huwag lumabas, huwag na po kayong lumabas. Kung hindi naman importante ang lakad, pagpaliban po natin muna dahil napaka-importante na safe ang ating mga kababayan. Not only in Metro Manila, but in entire Philippines, no? So, kayo po, as the proponent and the head of the Manila Public Safety Office, ano po ba ang mga abiso nyo? Or ano po ang mga opinion nyo na pwede natin gawin? Aside from, syempre, yung mga disaster efforts, ano pa ang inyong mga abiso sa ating mga viewers ngayong araw o sa mga, of course, sa ating mga mamamayan na when it comes to disasters, ano po ba ang dapat niyong gawin? Well, ang pinaka-importante po sigurong maibabahagi natin ay ang kaalaman at kakayanan. So, kaalaman po kung ano po ang dapat gawin sa panahon ng kalamidad, ano po ba ang kaalaman sa kalamidad na partikular na ito, kung bagyo po ba, ano ang direksyon, makinig po sa balita, gano'ng karami po yung ulan, kung may lindol po, saan po nangyayari ito, yung pong bahay natin, malapit po ba tayo sa earthquake fault. So, yung mga ganun pong data, kailangan po malaman natin. Now, yung kakayanan naman po, both all physically, emotionally, and mentally. So, physically, kahit anong pa mang edad natin, we should strive, pilitin po nating maging physically fit to a certain extent, at least man lang kaya natin yung sarili natin. Mentally, again, kadugtong po yan ng kaalaman, and then emotionally, kaya po ba ng dibdib nating magsagawa ng rescue, isalba yung ating mga mahal sa buhay o mga kaibigan. So, lahat po ito dapat nating maging part of our everyday life. We should be aware of our environment at isa buhay po natin itong paghahandang ito. Napakaganda ng sinabi ng ating Director for Public Safety.
na we have to be prepared not only for other people but also kailangan alamin natin emotionally, professionally, or even when it comes to sa mga tamang kaalaman, kung ready rin ba tayo sa sarili natin para tumulong po tayo sa ibang tao. Alam nyo, napakadaming mga ginagawa ng MMDA to ensure not only a livable Metro Manila but also to ensure safety ng lahat ng ating mga kababayan. Attorney Chris, we are very glad to have you today para to shed light and to inform everybody kung ano ba ang ginagawa ng Public Safety Office. But unfortunately, dahil nag-bag-rate tayo, alam kong kailangan mong pa magligpit. So, I hope sa susunod, pwede po tayong dagdagan pa natin ang mga ilalabas mo dito para mas tumagal ang iyong pagliligpit ng iyong mga go bags or tinatawag na everyday bag. So, dito po nagtatapos ang isa na namang episode ng MMDA Podcast, Kwentong Kalsada, na kung saan iba't ibang mga impormasyon at iba't ibang, of course, mga knowledges ang pwede naming ibahagi sa inyo para mas malaman natin kung ano po ba talaga ang ginagawa ng MMDA and what are our mandates. So dito po nagtatapos ang ating episode, pero bago po kayo umalis, paalala lang po, safety should be a responsibility of everyone, at aside from that, mag-like, share at mag-subscribe na po kayo dito sa amin para malaman nyo kung ano pa ang mga susunod nating episode. So once again, Attorney Crisanto Saruca Jr., maraming salamat po. Maraming salamat, Gab, at maraming salamat po sa pagkakataon. Pilipinas ko mahal, pangako ko'y maging marangal, maging matapat, disiplina.